Ate Juicy ni paliho ko ha. Okay, may gabi kanatong tanan. Among pagtunol sa pasubok sa Tibok family. Condolences sa pamilyang Silagan ug Duyag. Aniya kami usab pagbalik sa paghatag sa among mga pag-ampo, mga pagdalay ngadto sa atong Ginoong Dios para sa atong igsuon nga mao si Marnel Joe Silagan Duyag alang sa mga pag-ampo nga atong igahatag ngadto kaniya. So karong tagnaa ato ang sugdan kining serbisyo nga atong igatunol ngadto sa atong igsuon o sa tibuok pamilya. Ito kining sugdan sa unang awit.
magaling ka. Jesucristo, sa pulong ng Jesucristo, kahit hindi mawawala sa iyo, alam sa kaluwasan, sa tagsa-tagsa nga mundo. Jesucristo, ang walay pagkaiman sa silong, di atong malalang ang Jesucristo, na nagaginawiyon sa mundo, kung diliyon sa Espiritu. Ingon man sa akin, pinaagis sa kabuhay, sa pagkamakawin ng kanya walay kaya. Inalis sa tanang mga tao, ang sa pagkamakaroon sa kinabuhi.
ay hindi mabuang sa Diyos alang sa kaluwasan. Sa tagsa-tagsang mundo ay sinagay ko ang kinisulat ng mga na si Yesu Cristo ng ang Kristo. O ganas sa Diyos o sa pagtuto makamatun ka mo sa kinabuhi sa iyan. O dihan, sana inulay kaluwasan. Ikan kang bisa-bisa kay walay langit kayan sinabong sa kanagahaga. Sana riwala sa mga tao nga diha kali mo naluwas kami. Kay bisan-bisa na nagagawa sa ngalan sa Ginoo maluwas siya. Kaya Ginoo dato sa tanang nagatawag kaniya. Tumo ka kang Yesu Kristo o maluwas ka. Amen. Kalingkuhin o Diyos na labing magagalaw. Ayan sa tao, ako Panginoon, paluwas niya Si Jesu Cristo pinahiyang siya ay nabuhay. O makabangon sila na sa ay diwa sa Diyos ang nalikutan. Sa pagkaging ihatag ang iyang anak. Aron ang mga Hindi mawala kundi may kinabuhi-buhay.
Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob. Sa siya ni Diyos sa mga kundi sa kabuhi kaya ang tanan ng kabuhi sa Diyos ang kalimutan. Sa pag-aaming ang ihatag niya yung anak na ang natanang na po kaniya kung di siya makapagod sa sinabuhi walay katapusan. Diyos walang mabalik sayang anak sa kalimutan, anak sa paghukom sa kalimutan, kundi niyaroon ang kalimutan maluwas pinagi kaniya ayaw ka makahibulog niya kayang haknaming abot na ang maginatay nga ng sa lugar ang kalubog sa gamino ang managpanggoda ang nagabuhat sa ngayo at sa pagkapanaw sa kinabuhi o ang nagabuhat sa lautan sa pagkabanaw. Sana
Alang sa kalag ni Marnel Joe Silagan Duya. Ginoo ng Diyos na mayawas siya Ginoo. Sa Diyos, tungo sa kamuganan. Oh,
tuwing nasa ako aking kamo. O kamo ang ibalo, asa ako Jesus. Apan nagaingon ako ba, iun sa pagkabanda ang mga huwag ka nang imong ibugas, dili ang lawas, mauwi mula. Sayang sa kapag ng Diyos mag-aatang og lawas, sumasa kapaybod galing. Og ingon marian pagkabanaw sa mga minatay. Ibugas sa pagkamayunutong, ibanaw sa pagkadiling Panginoon, patalay ko, alang sa kulayan sa iyong kalaw, ayaw masya Ginoo, yung masakaitas ay Diyos sa among pagpanaw. Luwas sa siya Ginoo, kasalanan niya gibuhat sa ang mga namo. Manamo na sa mga langit, pagkabalaan ng imong ngalan mo, kanamo imong gingharian, matuman ang kubuton din sa iyo tamingon sa langit. At agi kami karon at lawas, kala na naman sa matagadlaw, o pasayloon mo kami sa among masala, sama sa pagpasaylo sa nagputasala ka namo. O dili mo pagdagman sa mga panulay, inunuan wasun mo kami sa kadautan. Amen.
amo ang giyangyo ng tanan sa pagpanindog aron sa pagdawat sa Ebanghelyo sa atong Ginoong Jesucristo. Ang atong Ebanghelyo ninihap na sa gabion, sinulat kini ni Apostol Juan, Kapitulo 5, versikulo 24 ngadto kini sa 29. Ang pulong sa pagkatinuod, sultihan ko kamo, kaang tao nga nagatuman sa akong mga pulo, o nagatuman sa nagpadala ka na, may kinabuhi na walay katapusan. Dili na siya silutan, tungod kay nagalatas na siya sa kamatayon, ngadto sa kinabi. Sa pagkatinuod, sultihan ko kamo, kabuabot ang panahon, o miabot na gana, nga ang mga patay makadungog sa tingog sa anak sa Diyos. O ang magpatalingog sa iyang pulo, mabuhi. Ingon nga ang amahan, may gahom sa paghatag o kinabuhi. Ako nga iyang anak, maghahatag usan, di anak nga kinabuhi. Kay gihatagan ni ako gahom sa paghatag ni anak sa mga tao. Gihatagan sa niya ako gahom sa paghukom, tungod kay ako, manang anak sa tao. Ayaw ka mong katingala ni Ino. Kay moabot ang panahon nga ang tanan nga mga patay makadungog sa akong tingog ug manggawa sila sa ilang lubnganan ang mga maayo binuhatag, panahawon ug hatagan sa kinabuhi nga walay katapusan. O ang dautan o binuhatan, panahawon sa apan silutan. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo nini kagabion palihog ng lingkod ang tanan. Dawaton namo ang pulong sa Ginoo. Dalaygon ang Diyos nini kagabion, kita mga kaigsuonan ni Kristo. Even though we are different religions here, na ang tayo mga lalahi nga relihiyon o pagtuo nga atong ikasikupan. And this night, I hope na magkaiusa ta alang sa pagpamati sa ato ang mabalaang pulong ng Kristo o giniusa mapakampo sa atong igsoon nga si Brother Marnel Joe Silagan Duya. Ang atong Ebanghelyo, we always hear sa mga preacher, ganina pala nagsugod sa atong mga pastors about sa kamatayon. And we already know na kabalot at aha kita, adulong, no? Isip kita mga tauhanon nga nagkinabuhi dining kalibutan. But the question is, tinuod ba ang ginaingon nga ang patay walay unsa man kanang tinuod lang nga gingon tinuod ba ang ilang gingon nga ang patay dili na bagyod makadungog sa pulong sa Dios? Okay, usually mao ni ang mga questions sa ato ang mga pangunahuna. Brother, paunsa mahitabo nga inig-adto na mo serbisyo sa patay? Maadto mi dito kay magserbisyo mi patay. O niya inigabot dito ang wali sa mga buhi. How come, no? Mahitabo nga ang serbisyuhan patay o niya inigabot mga buhi ang iwalihan. So, na-misinterpret ang balaang sulatan. Ibig serbisyo sa patay, mga kaigsuonan, tuwa naman sa buhi. Although, the words of God is not only sa mga patay, kundi alang sa mga buhi. But, kung ato nang i-disregard, o wala na, dili na natin i-appeal ang mga patay, diha mata na sa iyo, mga kaigsuonan. Because the words of God, nag-ingon sa balaang kasulatan din sa ng Pedro, no? Ug atong pamatudan sa balaang kasulatan, ang nagpamatuod niya ang words of God is not only from the living, but also sa mga wala na niining kalibutan, mga kaigsuonan. Ug atong basahon ang unang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 6, no? Nagingon ang pulong sa Ginoo atong pamation sa makadyot. Mao kini ang hinungdan, ngano nga ang maayong balita giwali usab ngadto sa mga patay. From the word usab, bantayan na ito mga igsoon. From the word usab, kung sa English pa, also. No? The meaning, bantayan na ito. Kung ingon galing usab, na ay extended, na ay para usab sa iya.
No? Also. Kaya para na sa mga buhi, naman ko'y also. No? Hingo mo kanyang hinungdan, nga no ang mayong balita, giwali usap. Let's say for example, nagwali ka sa, let's say for example, ang akong topic tonight is for sa mga batanon. Pero moingon ko, na this topic is not only sa mga batanon, but also sa mga hantong. Wala may labot na hantong? Labot, kinamay also. So, bantayan na ito. No? Dili sila lahi, kundi usara. That's why our preaching tonight is not only for the living, but also sa parihanan ni Brother Marnel Joe karon siyang kahimtang. No? Kung kanyang hinungdan, ngano ang maayong balita, giwali usab ngadto sa mga patay. Nganong angay man diay iwali nato ang maayong balita mga igsoon. What is the power of the words of God? The gospel. Unsay power, unsay gahom sa pulong sa Dios. Usually karon yung panahon, wala na ni tagaig pagtagad sa mga kalibutan ng tawhanon. Kay kung aminaw na ganit pulong, usahay magbuka, then usahay makatulog na naay tutulo. Unsay mutulo? No? Isa nga to. Tubig sa sala, ingon pa nila, no? Tubig sa sala. Tungod kay nagtulog na ang laway. No? Kay ditulog na kaayo. But, without notice, isa kay importante ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan. O ato ang paminawon ang Roma, Kapitulo 1, versikulo 16, ang giingon sa balang kasulatan, kay dili ko igakaulaw ang maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan. The words of God ay mga kaigsunan is the power of the Lord for us to be saved. No, sa matag-usa nga mutuo. Gahom sa Dios sa kaluwasan ang pulong nga wala ninyo gipamati, wala ninyo gitagaig gigayon. No? Pero wala na ko gitanan ha, maingon ko to maghukom ay ko sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 1. Ayaw ka mo paghukom aron dili ka mohukman sa Dios. Pero kung ang imong gipanulti, dili pud imo ha, pulong sa Dios, may katungod ka, tungod kay ang pulong sa Dios maoy giya or guidance sa matag usa ka tawo aron makakabot sa kinabuhing walay katapusan. Amen. O kana mga kaigsuonan, ang giingon dinhi wala ang atong padayonon, ang giingon diri sa unang Pedro Kapitulo 4 versikulo 6, kanila nga nahirukman na diha sa ilang lawas kun nga kahimtang, which is ang physical body ni Brother Marnel Joe Silagan. Duya. You know, the fullness of man, ang tibuok pagkatao sa tao is not only physical appearance. Sa man ang physical na ito panagway. Dili lang dira nataman ang kinabuhi sa tao. Ano na giwali sa ito mga pastor o mga reverend? Ang unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 23, kung sa'yo gingon diha, ang tibuok pagkatao sa tao na ay tulo. 3 dimensions mga kaigsuunan. Ang 3 dimensions na ipasabot nila is spirito, kala, o lawas. Kung wala ninyo masabi. Sa atong pagkatao as human beings, wala lang kayo naglangkob lang sa physical appearance ang atong pagkinabuhi nining kalibutan na. O bitaw na, we need gospel, we need words of God, because inside of us, na ay nagpuyo diri nga dili ninyo makita. O nagiingon diha sa Mateo Kapitulo 4, versikulo 4, ang tao dili mabuhi sa panlama, kung dili sa matag pulong usab tubaggula sa baba sa Dios. In that moment, kung kita magsimba, giduga ka, no? Kay dugay ka mahuman si pastor, dugay ka mahuman si reverend, tagduha ka oras, gigutom na ko, without knowing na ayos na sa sulod mo, nga gigutom, nga pirting hab-hab, no? Pirting kaon sa matagpulong sa baba sa Diyos. And that is why we call spiritual food. Is na tayo tawag o material food, na para sa atong physical body, at the same time, we have to eat
Usaman, spiritual food sa gingon diha sa Mateo, Kapitulo 4, versikulo 4. Mo ka na mga kaigsunan, mo ka na angay natong pamation ang pulong sa Dios. Unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 16. Kung siya gingon sa balang pulong sa Dios, pagpadayon ka. No? Agatong basahon, kay hindot kayo ni alang sa atong mga katawhan. Unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 16. Nagingon, pagmatnon ka sa imong kaugalingon nga kinabuhi, o sa imong ginatudlo, padayon na ang pagbuhat ni anak, aron maluwas ka, ingon man ang naminaw kanimo. Da? Importante day kayo nga maminaw ta. Kinsa may nagpabungol niya. Importante kayo nga maminaw ta, kay ang preacher niya ay maluwas, apil ang naminaw. Now, kung wala ka naminaw, kung siya may tabo, no? Maminghoy ka. Nangandoy ka o pagkabanhaw. So, nangandoy ka o kaluwasan. Ang kaluwasan, mga kaigsunan, sultihan ka mo. Walay, bisan usang butang sa kalibutan, ikabaylo sa kaluwasan. The life of man, or human beings in this world, is just limited. No, limitado ra ang atong kinabuhi. Pinakataas, 100. Then malapas pa, gasa na kayo sa Diyos. No? Istugot ba nato na sa 100 katuig nga mulabay ra kanining kalibutan, maadto ta sa impierno, walay katapusan silo. No? Ibaylo ba nato ang sambubo nato nga panahon? We are considered as alien in this world. No? Lumalabay lang ta niining kalibutan. But the question is, how you live? No? Iunsa nimo pag kinabuhi ang imong kinabuhi karon? No? Una, ang usa ka pag kinabuhi nato, pinaka-vital na diin, mura ba siya insurance? No? Abantay mo sa insurance mga igsuon, ay hara nimo ma-benefits ko, wala nakadinhi sa kalibutan. No? That is the preparation in physical. No? Aron ang musunod o ang mga liwat o ang pamilya, dili magkalisod. No? Dili magkarakara, mga sa mangitag kwarta, mangutang. O nag-prepare ganita sa atong kinabuhi dili sa kalibutan, o sa atong lugnanan, o nahon sa kita mapahulay, how much more dito sa langit? No? Kung sa giingon sa Ginoo, basin, mungutana mo or basin na confuse mo ang amo ang serbisyo sa body of Christ, ano halos manikanta mo or masingiris mo sila tanan? Dili ko day. Kaya ang amo ang kanta mga kaigsunan o inyuhang palawman naatanan sa Biblia. No? Katuloy ito ang giinga ganina o nabantayan niyo. Dili malisang ang inyong kasing-kasing. Tumo kamo sa Diyos, o tumo sa kamukhanan. O basahon niyo na sa Juan Kapitulo 14, versikulo 1, ato sa sans. Kung sa gingon diha, dili managkalisang ang inyong kasing-kasing. Tumo kamo sa Diyos, o tumo sa kamukhanan. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang lawa. Muuna ako, aron pag-andam og luna alang kaninyo. O sa mga andam na og luna, balik ako, aron pagakuhaon ko kamo. Aron kung asa ako sa isumpay, ato usab kamo. And today, no? Kita nangalaga, today malipermente. Tonight, no? Ako ang i-correct ang mga mindset na to na mali, na usually atuan ang kuan. Ano bitaw? Pag mamatay ang tao, maingon din sila, malitan, anniversary, maingon din sila. Sa to, birthday rather, maingon, happy birthday, mama, papa in heaven. Di ba, may nana, caption sa social media. Takto ba na term na maingon tag happy birthday, mama, papa in heaven? Da, karon, kaya wala ang kasulatan, nag-ingon, kung mamatay ang tao, magpaabot pa siya sa lugnanan. Dili siya madiritso dito. Kunya, kumutuot anak, mabakak ang balang kasulatan sa Juan Kapitulo 14, versikulo 1 at 6, na muuna siya dito, o maganda kung luna, ay mubalik na siya. Kaya karon, ugiato na ka dito, ano si balikan? O? Mo bitaw? Kung maingon pa nga, pagkamatay, diritso na sa langit, o diritso na sa impierno, dili pa.
hukman pa, magpaabot pa sa hukmanan magigsunan. Wala kay mahimong bakaton ang wala ang kasulatan. Kay let's say for example, diin na nako si Reverend Dwight. Muuna sa to dito sa Juan Magasing, yung serbisyo. Balik ra ko diri. Aron kuan kay let's say for example, basing masakyan. Balik ra ko diri kay waon ka. Unya, isunod na siya. Ako'y balikan, no? Mahimong bakag ang walang kasulatan. So that mindset is wrong. Anong minimum kag happy birthday mama, papa in heaven, o kana kong magkita na gid mo ni kuan, ni uncle, ni manong, that's wrong. No? Ang patay makigsunan, anaa pa sa dugnanan magkaabot. No? Kay kani atong isun karon na komandari, na sa dinhi, no? Ang iyang galat. Kung atong basahon sa 2 Pedro kapitulo 3 bersikulo 11, tungod kay ang tanan mahano man sa ingon ini nga pamaagi, kinahanglan nga magkinabuhi kita nga balaan og Dios no. One of reminder alang kanatong tanan magigsunan. We all know nga maanaw ra kitang tanan, but the reminder of the words of God is we should live holy. So may holy, walaan. No? Labaray balaan nga sige pamalikas. No? Labaray balaan nga masige pangyawa. Wala. No? Gamay sityat yaw. No? Gamay sityat is dili inana ang pagkinabuhing balaan. Kay mo ang pagkinabuhing balaan sama nga kita nagasunod kang Kristo. No? Sumusunod ta ni Kristo. Pasaylo ako maigsoon, iburghagit akong mga gibuhian. No, murag naglabot ko. Pero ayaw ninyo kalimting ang pulong sa Ginoo, hait pa sa espadang duway sulam. Hebreo 1 kapitulo 4 bersikulo 12. Una, dili lang kamo subject ani, even ako, apil ani. No, ayaw mo kagool, kay we are all subject in these words. No? Kinahanglan magkinabuhi kang balaan, mo ka na magigsunan. Kung sa may atuan di ay sa patay, no? Kung ang tao mamatay, bubalik siya ngadto sa abog. Sumala sa Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 20. Ang pulong nag-ingon, ang tanan mangadto lamang sa usa ka dapit, ang tanan gikan sa abog ug ang tanan mopauli sa pagkaabog. Unsa may mopauli? No? Ang mopauli mapigsunan ang lawas na madunog. Ang physical death. Mo ka na magigsunan. Mo kini ang dili makadungog. Sakto biya kung ngayon sila di man nakadungog pero nasayop sila kay gitanan nila. Ang tao magod na ay 3 dimensions. No? Na ay isang ring nga kadungog which is kaning physical body. Walo biya ta physical body kung pag mamatay na wala na nay kinabuhi na gyud nakadungog. Pero there is something inside in him na makadungog, which is ang kalag magigsunan to. Kung atong basahon, ang Biblia, gibutan, no? Ang tao is nakalatid na ang kamatayon. No? Kung basahon na ito ang Hebreo kapitulo 9, bersikulo 27. O maingon na ang tao, gibutan na mamatay sa mga kausa. Kung tapos niya na, mo ang hukom. No? O na mga kaisunan, ibutan na mamatay sa mga kausa, o tapos pagahukman siya, no? Magapaabot siya sa hukom sa Diyos. O sa Ecclesiastes, kapitulo 12, bersikulo 7, o ang apo, mo balik nga na sa yuta, ingon na kaniya to. O ang Espiritu, mo balik sa Diyos nga mo'y naghatag niini. Take note mga kaisunan that ang tao, na itulog ka dimension, ang lawas, ang physical, mupauli sa abog. Ang ikaduha, espiritu, mubalik nato sa Dios nga mo'y naghatag niini. So, mo ka na. Kung unsa nalay magpabilin, ang kalag na apoy uban na ito nga agsoon, di na mutuog kalag. No? Di na sila mutuog kalag. It is wrong. Naagin na. Mo na siya, ang kalag, mo na siya gitawag na ito spiritual body. Ano man? Kaya physical body, na ay bukog, na ay unod. Na ay ugat, na ay mga cells, no? We talk about science, daghan, mga cells. Pero if you talk about spiritual body, it is refers only sa soul, asa kalag. So, na walay buko, walay
unod. No? Mo ka na makisuunan. Kay basin nakalimot ta o basin na-describe ta na dunay lawas nga langit nun, doon na po'y lawas nga espirituhanon. Kay sa tinuod ang mga kaigsunan ko, this is the moment or this is the explanation ngano ang tao kinahanglan mamatay. Kaya ang tao, hindi man ginagawabukan, hadlok mamatay no. Kamo, pungutana pa ninyo, hadlok mamatay dili. Sante, di gano'n sa mahadlok, no? Di sa mahadlok. Ang tao, kasagaran, mahadlok mamatay, di mangandloy, pagkaligtas kinabuhi. No? Ang tao, mahadlok mamatay. Pero, kinahanglan yun mamatay ang tao. Nano? Kinahanglan yun sa magis kamatayon. Kaya basahon na to ang Ecclesiastes, Kapitulo 15, versikulo 50. No? This is the reason nga nung muagi yun ang kamatayon ng tao. Mga igsoon, ang buot kong ipasabot mo kini. Kining atong lawas na yutanon, dili mahimo nga makapanunod sa gingharian sa Diyos. Ngunay explanation, di ay, that our physical body, dili dahil makapanunod sa gingharian sa Diyos. Kumbaga, dili ni siya makaadto dito. Ngunang bisag unsa ka kadato in is kalibutan, wala ito'y madala. No? Kay, ang muadto dito, spiritual body man, dili man physical body. Muna, o padayon na ito pagbasa, nagingon rin, o kining lawas na malunod, dili makapanunod sa kinabuhi na walay katapusan. Mo kini makisunan ang physical death. No? Mo kini ang lawas na malunod. Dili siya makasulod sa gingharian sa langit. O na kinahanglan, mamatay gayon siya. O padayon na ito 51, paminaw ka mo, kay sultian ko ka mo nini nga tinago. Dili kitang tanan mamatay, apan kita ang atong lawas, bag-uhon sa Dios. Kini galit kayong mahitabo, sama sa kakalit sa pagpamilok. Kay sa pagtingog sa katapusang trompeta, ang mga patay banhawon na yun ugatagan sa lawas nga dili na madunod. O kita nga buhi pa, bag-uhon usab ang atong mga lawas. O kana mahitabo sa panahon sa kaulayhan panahon nga pigsunan, no? Inigtingog sa katapusang trompeta, sa mahitabo, naapay mga tao nga dili pa mamatay niya ng panahon na. Karon, sugod naman gira, no? Nagsugod na gira sa Iran, Israel. Gani mahal na kayo na ang gas. Bisag gas ra ang ni mahal, ni apil po ng gas, no? Di connection man. Mo buwasin siguro ni apil ang bugas kay na may gas alay. Pagkatungaon, gas, bugas. O siguro ni apil. Nagka-connected niya ni apil tungod sa kamahal na sa gas, naghanag ng mahal. O sinugdanan pa lang nas kalisod, kimuagi pa ang sa pigingon sa Diyos. Linog nga wa pa may tabo, sukat pa kaniadto. Gubat, gira, mga usa mga kamatay, o panay makitabo. Muna, pero napag yun, dili yung pamatay. Ang may tabo niya na, ang may tabo, mga usap, kita in just a blink of an eye. O, murarang pamilok pa, twinkle of an eye. Nigana, usap kakalit. Ang imong lawas, o katong mga mamatay, banawon, ang madunod niya lawas, ilisanat, dili madunod. Sa ato pa, klaro kayo, na dunay lawas nga dili madunod. Which is the mortal body, or atong mortal nga lawas, kinahanglan pag-ailisan of immortal. No? Saan na immortal? Walay kamatayon. No? Dili kumatay. O ka na makiksunan. Ang talag. Kinikalit kayo may tabo, mga kiksunan ko. O ka na interest kita na ania pa nini kalibutan. No? Naagit tayo mga panghinaod sa tingisuon. Na unta, no? Maluwas siya. Kaya atong Diyos gani, nagwali po, no? Nagwali sa mga espiritu na nabilang ko, kaniadto. No? Nagwali siya tungod sa kagahi sa ulo. Katulad ang panahon ni Noe.
ang kaluwasan, di ba, ang arka? Naghimo, sinuwi og arka. Ibugal-bugalan siya sa katawhan, kaya nga, init kayo, para mag-inaro pa na, may ulan-ulan. Ano, nabuhat mag-arka na, init, magkairon mo na, natililing naman siguro ka, itatawaan nila. No? Pero, moto'y mandro sa Ginoo. So, itatawaan rin nila, kung sinita po, kamay rin taon kayo sila nga naluwas, katurang, nagmati sa pulong sa Ginoo. O katong naginahi, wala yun, no? Nangamatay silang tanan, inana ang hukom sa Dios. Din kita maginahi, kita kulog, bisag unsaong taog tambak, bisag unsaong taog wali, ipalapos sa pikas dunggan. Mo ginaydangatan na to sa panahon. A reminder that pagmay is not in wala sa unahan, no? Wala sa unahan ang pagbahay. Always na siya nasa ulahi. Let's say, for example, buto-uta siyang ingon kinang red, what if? Wagi langit, wagi yuta. Wagi yuta, wagi eterno. Karon o bala, at least dili tagansi. Ano man, nagbuhat pas kabubuton sa Ginoo. Nangalagad ng Diyos nun. Bisag, nagbilar-bilar ta, nagservisyo. Naghatag tag pilang oras, nagsimba, nangalagad ta. Usay, nagbilar mo ta ganina kay Juan. Usay, gitawag na to. Bukos, no? Bisas pagkabanhaw. Ang atong mga serbisyo, atong masawa ng unang Korito, Kapitulo 15:58, dili makawang, mo ka na ang gilingon sa balang kasulatan, na dili makawang, kunya, o matinuod lagi, kung atong sakyan lang istorya, na walay langit o walay imperno, wala tayo, nadukan. Okay, nagpamata, niliguro mata. Yeah, what if tinuod di ay? Yeah, wa sila nagkinabuhi matarong. No? Wala ka nagkinabuhi Diyos nun. Kung sa'y may tabo, magmahay kita. No? Magmahay. No? Wala na mag-ulahi. Una nga pagmahay. Always yun na nasa ulahi. Mga kaigsuunan ko. Muna, nabalang kasulatan, kinahanglan magtumatas kabubuton sa Diyos. Buto o mo buhat kita. We're not just listen the words of God, but also kinahanglan matuman ta kay ang ingon sa Santiago Kapitulo 2 versikulo 17. Our works is dead without works, no? Our faith without deeds or works is dead. Kung ang pagtuon na to, walay binuhatan, patay kini mga kaigsunan. Useless ra maingon tag, Lord, naigugma ko kanimo. Lord, nagtuo ko kanimo. Pero wala ka nagtuman sa kabubuton. Tinuod ang Biblia sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 21. Na tawag lamang ang pagtawag nila sa gingon dito. Dili ang tanan magtawag ka nako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingarian sa langit. Kung dili, kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan ngadto sa langit. Meaning, people in this world, nagtawag sa ngalan sa Ginoo, nagdayeg sa Ginoo, pero nagpasidungog lang sa dila, layo ang ilang kasing-kasing. O nang bahimong kawa. O nang paningkamutan na taigsoon, as we live in this world, kinahanglan ang atong pagtuo, nag-uban yun sa buhay. No? O ka na ang pinaka-importante. Kay, ang sa may benepisyo, dili na ka mahadlok sa kamatayon. Kaya ang sagingon sa Philippians 1:21, for to me, to live is Christ, and to die is gain. No? Kung kita nalagad ni Kristo, our death is victory. Dili failure. No? Dili, samana. Kabaliktaran sa failure. Sa victory. Defeat. Dili tama. Defeat, no? Dili kapilihan na itong kamatayon. O kanang makiksunan, ganining kagabion, angay natong kumatian, mga pulong sa Ginoo. Si Brother Marnel Joe Silagan Luya, sa kabuutan din ng bata, mga kaigsunan. Kini si Brother Marnel Joe, active kayo ni sa mga gatherings. Sa youth gathering, gini si Marnel Joe. Natlipay ganin nga active kayo siya.
sa kuan. Kay usually kani mga youth gathering nato is to develop sa ato mga youth kuan sila magtatod sila mapulong sa Ginoo at the same time na sila self-interaction, socialization sa matag usa magkailhanay sila. Muna advantage. Si Marnel Joe, brother Marnel Joe, no, active kayo ni siya. Munang ang kadaugan, no, naagi siya, kaysa diyan siya, ana pa nini kalibutan, nagkinabuhi siya, isip nga Diyos nun, mga kaigsunan ko. Mo ka na, ang tibuok kasulatan, dawato nato, no, kisakit maguni ang pulong sa Diyos. Usahay, maigota, ako, inanay ko di ako sa una, sa diyaw ako nangalagad. Pagsulod na ako ni Murang, magipadungog-dungogan ko sa pare. Di ako simpa di ay, target mo sa pare, dungogan mo ko. Without knowing, tanan di ay ito. No? Kung sa purpose, pulong sa Ginoo, kung araw ng angin na tumasaktan, 2 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 16, ang tibuok na kasulatan, gisulat, pinagi sa gahom sa Diyos. O mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, pagbadlong, pagkuliid sa sayop, o sa pagtudlo sa matarong sa pagkinabuhi, mga kaigsunan. Kung walay mabadlong sa sayop, magpabilin ang sayop. No? Kung sa teacher pa, wrong spelling wrong. No? Sayop din ka, why have you? No? Kung walay mo pakam sa sayop, walay magpabilin ang sayop. Magpabilin ang sayop kung walay mo pakam sa sayop, mga kaigsunan. Unang niini, dili sayo na kami naghalad o mga ampo sa pag-igsuon, kailangan tayo mabasa. Kaya kung wala tayo mabasa, dugay, rapodling, wala, niini, ang servisyo, wala nagbuhat. May mabasa, no? Naging mo pa ganyan Ginoo, ayaw ka mo kahibulong niini, ayaw ka mo katingala. Okay, sometimes, katingala na, wali na din ang patay. No? Maratag kuhan ba, maratag o ignorante. Pero ang words of God, nag-enlighten sa to, na dapat na itong apilon sila. Mo ganyan nang gitawag sa servisyo sa patay. No, yan. No, ito balikon. Mo ka na magigsuunan, ang tambag na ako ay kanisimang, bigibugay gani na abot. No? Diyan, buktong pag-ibig si Marnel Joe. No, buktong. Sakit kayo pamatiyon. But the words of God na itambag, no? Alang sa mga relatives ni Brother Marnel Joe, alang ni Ma'am, alang ni Nanay, ang Lola, no, kabalo ko. Pagkawala ani, niabot niya rin gabi, ning hagdi si Nanay na ko, naghilak, no? Sakit kayo. Sabi ito, mahal na ito sa kinabuhi, mahala, grabe kasakit. No? Pero ang naay reminder sa pulong sa Ginoo, atong basahon ang Sirach, Kapitulo 38, versikulo 16, kanto sa 23, naguluhan kinig, ang pagbangutan alang sa mga patay. Nagingon ang balang kasulatan. Anak, kung adunay mamatay, angay ka nga magbangutan. Kung naanay mamatay, no? Express kung usa ka sakit, ibati. Dayon, hilang o gamoy-ngoy. Aron pagpangita kung usa ka sakit ang imong gibati tungod sa iyang kamatayon. Express, no? Kaya kung dili natin express, dili natin pagawas, pait kayo, no? Mahimong madaot ang atong lawas. Pasidunggi ang iyang patay nga lawas o tambong sa lubog. No? Nagit pagtambong sa lubog, apit. Hila o mayo o sa lakong pagbati, tumana ang iyong gidugayon sa pagbangutan alang sa namatay. Pagbangutan sulod sa usa o duha ka adlaw aron walay kasulti ang mga tao. Apan ayaw palati o pagpahiuyon sa kamatayon. Ang kaguol makadaot sa imong panglawas o makadala pagani kanimo ngadto sa imong kaugalingong kamatayon. This is the reminder, no? Sa pamilya. We all know, sakit siya, pero ang words of God, nag-remind sa to, dili ta magpalabi, dili ta angay na magpadala. Sometimes man God, dili na mukaon, dili na matulog, no? Sometimes, maras nanay gid ba, igong nanay ani, no? Dili na sahin kaon sa nanay, mantayan na mo. O si Auntie Josie, no? Dili na kay siya, because kung sa sakit, sakto na siya. Pero ang words of God, nagingon, ayaw ka mo pagpalabi,
Kay ang kaguol, no, makapahimo pagani pag kadalas atong kagalingon magpatayon. 19, ang kaguol magpadayon human sa kamatayon sa usa ka hinigugma apan dili maayo nga magpadala ikaw niini ngadto sa pagkakabus. No? Ayaw palabing kaguol, isa likway kini. Hinumdumi nga kitang tanan mga matay kayo. Mo ginay reminders. Dili kita angay magpalabi. Pero we as human beings, weak, magutag heart. No? Ang gitawag ko sa English, soft-hearted, magutag. Dali na ito masakitan. Pero ang tulong sa Ginoo, ayaw gano'n palabi. Good. No? Nag-remind ang balaang kasulatan na ito, ilabi na good sa mga relatives, ni ma'am, no? Kay butong yun, sakit yun kaayo. Kung atong ato ang kalauman yun, bubati, sama sa si ma'am, no, sa kamembro na to sa Iglesia Lawas ni Cristo, bubati, isa ka, dito masama tag sa kumingking, gamay lang, bubati ang tibok lawas. Mulang kami, bisag nagkalilain, lapit ka mo isibisuhan, makisunan ko, sige nagyaw-yaw, pero ako nagpaila, no? Ako, di ay si Reverend Abilino Kaangay Jr., no? Ang ako nga side ka chapel, makisunan sa Zamboanga del Norte, La Libertad, no, dito pa po sa Norte, ganina. Dayon, kaniya itong mga kigsunan, si Reverend Dwight sa Napulan Chapel, Reverend, pangalan ni, nakalimot ko sa pangalan ni, Randy Perolino, di anak ko ni sa Makasing, no? Si Reverend Benji Ampuon, no? Mampuon kayo ni, na-assign ko ni siya akong kaganina, dapit. San Isidro sa San Miguel. Ang atong isa ka Reverend Risando Ambulon po ni siya gikan. Reverend Pedrito Nacol, gikan po ni siya sa Boundary Makasi. No? Mga Reverend, yan nagkaiusa, bisan lagyo, ang apuang mag-assignan, alang sa pagserbisyo, pagpakita sa among gugma, o pagpakita nga nagkaiusa. No? Diha sa pagbati, niyaning kasakit. Tinuod, niya adunay panahon sa kasakit. Ecclesiastes Kapitulo 3, versikulo 3, at sa 4. Adunay panahon sa pagtanong, adunay panahon sa pag-iwot, adunay panahon sa kalipay, adunay panahon sa kagulanan, adunay panahon sa kasakit. This is the moment na kahiusa ka sa kagulanan. Mga mga kikisunan. So atong ipaluan, atong palawungan ang pulong sa Ginoo. The words of God is the reminders, ug akong balikon, ang pulong sa Ginoo gahom sa Dios alam sa kaluwasan. It is our guidance towards salvation of our soul, everlasting life, within atong ipangandoy sa Ginoo. Maabot ang panahon, wala na'y kaguol, walay luhang butulo, walay utang nga dili maimpas. No? Kaya pauban, mangandoy na mamatay kay Lord, impas ang utang. No? Dili magsilbi. Do, ang atong pangandoy, maabot ang panahon, wala na'y kasakit, wala na'y utang alikay-likayan, wala na'y mga problema, kung dili, dalipay na lamang, magdayi kita sa Ginoo sa tibuok kinabuhi. No? Dalipay na lang yun. O kanindot na lang yun, imagine ang mga kaisunan ko. Pagkana sa servisyo, liberin. Basahon na ito, Numeros, Kapitulo 19, versikulo 18. Unya ang sa katao nga mahindog, magakuha o hisupo. Ano mo gamit karon? Hisop o hisupo ni siya. Katong nabibinita na mo. No? Magkuha o hisupo, ituslog niya sa tubig, o iwisik sa kulda. O sa tanang kasangkapan, o sa tao nga atua dito, o gadto sa nakahikap sa bukog. O sa man may tango makahikap sa bukog. Kadto nagkalod, no, sa lubog. Dayon, o sa gipatay, unsa man ang sa gipatay, na namatay, kay gipatay. For example, gibusil, giluba ka, no? O sa minatay, unsa man ang minatay, namatay sa normal na sakit. For example, like cancer, na isa, like failure of heart failure, na ay tinitawag na ito, mga normal na sakit. O sa luglanan, no? Apil di ay, isikan, no? Binitahan, nakahikap sa buko, sa minatay, o sa gipatay,
o sa mga tao nga nasa lugnanan o sa misteryo. Muna kayo mo kay King, may kong bindita. No? Sa diyan na servisyo ta. Naana, mabasahan nato na ang kasulatan mga kaigsuunan ko. Ang atong mga servisyo, dili lamang kutob sa kapitulo laway, versikulo baba, kundi we have what we call this proof o reference na gikan sa ang kasulatan. Kana pong Red, kana bang puduo sa sementeryo na ako baka na oy, no? Basahon na itong Sira Kapitulo 33, versikulo 34. Ang giingon din sa ilang kasulatan, panghatag kanunay sa tanan ang mabuhi o ayaw ikalimti ang paghandom sa mga nangamatay. Pahandom ang nangamatay. Muban mo ko, dili na mo to. O mamatay na daw, ano, sige pa man mo balik diya, nga, di naman nakadamog. No, dili na nila handomon. Pahandomon, no? Pahandom ang mga nangamatay. Pero dili lang taanang madala pa ka, biko, kipakano na to. No? Damo na ginato na mga kiksuran. Daan na akong ibasa, unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 50, ang unod o ang lawas nga malunok, dili makapanunod sa gingharian sa Diyos. No? Sa ato pa, ang material things, dili na yun na makaon pa sa spiritual. No? Kita na lang magkaon. Kung natin dito sa cemeteryo, atong giusahan. No? Dili, kay halal pa dito. Kay palahobo, kay statay. Dahil anak ni isang emperador. Bahala na. Ang nagbantay na dito sa cemeteryo may nahubog. O kamatuod na may tabok, makiksuna. Kabantay, mga itong galagkala. No? Sa November 1. Nagan, kinaghala sa cemeteryo. Ang napaldo, katong tig-pintal sa kuwan. Sa mga kuwan, no? Sa lugnanan, gatong tig-pintal, gatong kuwan, sila. O na, ini na taana. Pero, ang ita nga maghandong, makiksunan, alang sa mga nangamatay, ay sugo man ka sa Diyos. Nadili sila, away nga hikalimtan, gabisan sila, ana-ana, nahukman na sa lawas nun, nga pagpahulay, makiksunan. Bisan gani, no? Si Propeta Nehemias, niyagto sab siya. Ingon siya, si Propeta Nehemias, Kapitulo 2, versikulo 5, og ningon, og giingnan ko ang hari. Kung maluoy ka kamaalan o kung maluoy ka kanako, tuguti ako pag-adto sa Huda, sa syudad nga kilugman sa akong katigulangan, aron ako ang kining tukuron pag-usap. No? Propeta ninyo, sanangkit na yung mato ko dito, nahugno na, ako ang tukuron pag-usap. Kasagaran, tuloy, kusog sa bagyo, kusog sa hangin, natumba ang kahoy, lapit ito, natumbahan. Dili na lagi, di na ito duawag. Dili na sa pwede. At tuon na ito, atong tukuron, no? Mo lagi ito, naway, magkapin, dili na lagi ito, madala, itong paano kong iingon, no? Ihalan pa, kita na lang yun, ang magkuhan. O, kita na lang mga busog pa ta. Mo ka na makiksunan ko. Ining atong mga pulong karon na kung sabta ninyo na mga confusion, pero ato palapnagan sa balang kasulatan, kay kutob sa kanang serbisyo, mabasa man ato sa Biblia. Dili na magbubuog kay kung magserbisyo na magwalitan wala sa Biblia. Wa gyud ta, wa tay mahimong ang bakakon makisunan. Ang bakakon ra ba dili makasulod sa kingharian sa langit. Basahan ang 1 Korinto Kapitulo 6, versikulo 9. Naa diha kanang ilanan. Ang kinsa katong dili atos gingharian sa langit. Basahon mo ba ako? Yung medyo sakit mo dito. Ayaw na lang yung no? Naa dito. 1 Korinto Kapitulo 6, versikulo 9. Mga tao na dili makapanunod sa gingharian sa Dios, mao kanay binuhatan nila. No? Basahon na lang yun natin siguro. No? Basahon na lang yun. Mo ni last na kong verse. 1 Korinto Kapitulo 6, versikulo 9, kay murag makuha na gikuha ni mapawal na ko kay tugay na kayo, no? As na kayo kumali. No? Okay, ang balaang kasulatan nag-ingon, 1 Korinto 6, Kapitulo 6, versikulo 9, nag-ingon siya, dili ba ang tao na nagabuhat og dautan, dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Na pinakauna, nagbuhat og dautan. No? Busa ayaw ninyo limbungi ang inyong kaugalingon.
kay dili kayo makapadunod sa gingarian sa Dios ang mga magighilawas gawas sa kaminyoon. Pinakauna, no? Ang pakighilawas or sex without marriage, bawal gayon na sa Biblia. Mga kaigsunan ko. Tabi-tabi po, no? Kasi kung alam ko ninyo, nagbasa rin ko sa Biblia. Dayon, kung sa pagyod, ang mga nagsimba sa mga Diyos-Diyos, kedua, ikatulo, ang mga mananapaw, kung sa maling mananapaw, itong mga bit, no? Mga bit pa, mananapaw, mga bit. Ang mga lalaki na nagbaligya sa ilang dungog, minsan man ni sila, no? Doon na, di na nato i-clarix, ikbalo na taan na. Ang mga lalaki na nagighilawas sa sama nilang lalaki, ang mga kawatan, ang mga hakog, ang mga palahubog, apil ang palahubog ani. Take note ha, lahi ang palainom, lahi ang palahubog. Eh kung inom lang ka karon, ili ka palahubog eh. No? Dili sa lawas ni Kristo. Dili palahubog, dili palainom. Okay, kung palahubog ka, pirmi na hubog. I-regards na, nire-disregard na itong topic, no? Pero ito lang yung sagitan. Okay, indot-indot siya. Sakit siya paminawon, pero sa inuwa lang ko ninyo, Biblia niya pagkibasa. Apil na ang mga mapasipalahon, o ang mga mangingilat, apil ko rin mamuhatay niya Hindi mo kalusot. Ang uban ka ninyo, sama ni ini kaniadto, apa nahiluan na kamo sa inyong mga sala. Tuwara di ay, dire nagibawi. Kaniadto, sama ka ni ini, pero sa dihang nakadumog na ta sa pulong sa Ginoo, sama sa pastor ganina, kung sa tayo gingon, kanunay tang ginabago. Kanunay tang ginabago. Sa dihang nangalagad na ta sa Ginoo, kanunay tang ginabago. Kina-refresh na always. No? Kaya dili ta magpadayon sa atong mga buhat nga dili angay sa Dios. No? Kung kita, let's say for example, nangamot ta, buhaton nato ang tanan nga dili ta makasak-an sa atong amo. Mao po na atong buhaton. Kung kita nangamo og Dios, buhaton nato ang tanan nga kahimot-an ta sa Dios, labi na ang atong mga buhat. O kanang magigsunan ko. Ini kagabion, ayaw lang ninyo sa taglain, kundi ang mga pulong sa Ginoo, balikon ako, nganong angay namon isay-isay, tungod kay ang pulong sa Dios is the power of God sa matang usa ka nato aron kita maluwas. This is the guidance padulong sa kaluwasan. Mo lang angay natong dawaton kay alam nato ning tanan, alam nimo, alam nako, alam kanatong tanan ug alam sa ato ang brother na mitaliwan na niining kinabuhi nga si Brother Mario Neronjo Silagan. O niining kagabion, salamat sa pagpumati sa mga pulong sa Dios. Pasayloa ko ninyo kung aduna ako mga pulong hait sa inyong panununggan, apan makisuunan ko kinigikan sa Biblia o dili akong kaugalingong pulong. Igo lamang akong nagwali, salamat sa pagpamati sa mga pulong sa Ginoo o padayon kita sa atong serbisyo. Oh
Tuod sa pagkakatuod na gayon ako kaninyo, ang tagna moabot ug miabot na, nga ang mga minatay panagpatalimog sa tingog sa anak sa Dios, ug ang mga magapatalimog mga buhi. Ang nagpatalimog sa akong pulo mituo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi walay katapusan. Ug dili pagugman sa silot kundi miagi na sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Kay kini maong kabubuton sa akong amahan, nga ang tagsatagsa kita sa anak buto kaniya, may kinabuhi walay katapusan. O pagabanhawon ko siya sa katapusang mga adlaw, kay ingon nga ang amahan nagabanhaw sa mga minatay, o maghahatag kay na sa ginabuhi sa mga inunutan niya. Kaya ang amahan dili maghukom kang bisan kinsa, kung dili gitugyan sa anak ang tibuok nga paghukom. Amen. Pagdahigo na mo ang ngalan mo, buta na mo ang imong hariya. Matuman ang mong kabubuton dili sa iyo ta mayon sa langit. Hatagi kami karong adlaw sa kalanunan mo sa matag-ad. O pasayloon mo kami sa amo nga sala. Sama sa nagpasaylo kami sa nagpagkasala kanako. O dili mo kami pagdakon sa mapanulay ginalawa, iwason mo kami sa karabihan. Kay mo ang harian, gawang ganibaya sa mga katuigan nga tanan. Amen. Hino, ayaw siya inuyan sa kalooban. Hino, ason mo siya sa